Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Naglatag ang Philippine Army ng Combined Arms Training Exercise, Katihan 2026 Live Fire Drill sa Batog Beach, Burgos, Pangasinan noong March 9 bilang bahagi ng pagsubok sa kahandaan ng mga tropa sa sitwasyong kahalintulad ng aktwal na labanan. Sa ilalim ng simulation, hinasa ang koordinasyon ng iba't ibang unit ng hukbo sa malawakang maneuver operations, logistics support at battle-focused deployment ng puwersa sa larangan. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng Army na mabilis na magpakilos ng Combined Arms Brigade sa gitna ng operasyon. Bahagi rin ito ng paghahanda ng hukbo para sa Philippines-United States Joint and Combined Exercise 2026 na naglalayong paigtingin ng interoperability, combat readiness at koordinasyon ng mga puwersang militar ng dalawang bansa. Nagsampa ng mga reklamong perjury at cyber libel nitong Lunes, Marso 9, sina ML Porteles Representative Leila de Lima at Father Flavie Villanueva laban sa 18 umano'y dating miyembro ng Marines na nag-akusa sa ilang mambabatas na sangkot sa korupsyon. Sa kanilang pagtungo sa Department of Justice o DOJ, tinawag ni De Lima na gawa-gawa at hindi makatarungan ang mga alegasyon ng korupsyon at panunuhol laban sa kanya. Sinang-ayunan din ito si dating Senador Sonny Trillanes na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng mga parata. Giit naman ni Villanueva, tila layunin umano ng mga akusasyon na sirain ang kredibilidad ng ICC at ang mga taong tumutulong upang mailantad ang katotohanan para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng dating administrasyon. Kasunod nito ay naghain si De Lima sa National Bureau of Investigation o NBI ng reklamong cyber libel laban sa 18 ex-Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Levy Baligo. Tukoy na ng pulisya ang motibo at mga posibleng sospek sa pagpatay sa dalawang individual na natagpuan sa loob ng nasunog na sasakyan sa Piñaranda, Nueva Ecija nitong Lunes, Marso 9. Ayon sa paunang investigasyon ng Piñaranda Police, may mga tama ng bala ang sunog na bangkay ng dalawang biktima na kapwa magkaibigan. Indikasyon na pinatay muna ang mga ito bago sinunog ang sasakyan. Patuloy na pinapalalim ng pulisya ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng krimen at matiyak ang agarang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang karagdagang impormasyon habang nagpapatuloy ang operasyon laban sa mga sospek. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.